Ang mata ko na multo. Bagong lipat si Elisa sa isang apartment, sabi sa kanya ng may-ari. Wala masyadong nagtatagal dito, may multo raw kasing nagpaparamdam. Nako, hindi ako naniniwala sa mga multo-multo na yan, ang importante sa akin may matutuluyan, sabi ni Elisa. Sabi pa ng may-ari, lagi daw nawawalan ng pagkain sa kusina ang mga nakatira dito dati, sabi nila baka raw yung multo yon na masiba kasi wala naman raw daga sa apartment. Isang gabi, nagising si Elisa. Narinig niyang may kumakaluskos sa kusina. Diyos ko po, akala ko ba walang daga rito? Dahan-dahan siyang lumapit. Pagbukas niya ng ilaw, ayon, may puting imahe sa tapat ng ref. Ah, multo nga, sigaw ni Elisa. Tay, ang ingay mo. Oo yarn, sabi ng multo. Nag-usap ang dalawa. Ay multo ka nga, bakit mo kinakain yung ulam namin? Sabi ni Elisa, pasensya na po, ate ko, hindi po ako makatawid sa langit. Nagugutom pa po kasi ako, sabi ng multo. E ilang taon ka na bang gutom? Ika ni Elisa, mga 23 taon na po. Mula nang mawalan ng kuryente, di ko na natapos ang pagkain ko. Sabi naman ng multo, napakamot si Elisa. Ay sige kawawa ka naman pala, e kung ganon, gusto mo ba ng kanin? Ngumiti si multo, kung pwede po, extra rice. Pag nabusog ka na, tumawid ka na sa kabilang buhay ah. Kaya pala nag-alisan mga nakatira dito dati, kasi inuubusan mo sila ng pagkain. Mula noon, gabi-gabi, nagluluto si Elisa, laging may extra plate sa hapag, hindi para sa pamilya, kundi para sa maltong masiba na laging nakikikain.